Hi guys, welcome my YouTube channel, Tuwad TV. Nandito ako ngayon guys para i-share ko sa inyo kung paano kainin ng tama ang itlog maalat guys. Ayan, ito po yung itsura ng itlog maalat guys. I-share ko sa inyo kung paano kainin ng tama ang itlog na maalat at paano iiwasan din natin kakain ng itlog maalat araw-araw. Okay, sa hindi pa natin umpisahan yan guys, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga subscriber na tumatangkilik sa aking YouTube channel, especially na po talaga sa aking subscriber guys, dahil hindi po mabuo ang channel na to kung wala po kayong mga subscriber na nanood. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan guys, inaanyaya ko kayo na sana mag-subscribe rin kayo sa aking YouTube channel. Okay? Sa mga nagpa-shoutout dyan guys, anytime po kayong i-shoutout. Basta punta lang po kayo sa comment section guys at magpa-shoutout kayo dyan. Kahit sa video po kayo guys, anytime po ako magpa-shoutout sa inyo. May shoutout po yun guys ngayong gabi, especially po kay Boss SM from Barangay Kagumay. Maraming salamat po sa inyong pagpanood dyan sa mga taga-Barangay Kagumay, especially na po kay Boss SM na nagpa-shoutout. Maraming salamat po ma'am. Maraming salamat po sir na kayo po ay tumatangkilik sa aking YouTube channel, Tuwad TV. Okay, dito na tayo ngayon guys sa itlog na maalat guys. Ayan. Ito po ang itlog na maalat guys na tinatangkilik po talaga sa mga tao. Kung kumakain tayo ng itlog na maalat guys, ay dapat po ay daan muna natin sa mainit na bagay. Mas maganda kung ipatong muna natin siya sa sinaing natin para uminit din siya. Hindi rin natin ditso na kainin galing sa palengkihan guys, kasi yung bakterya guys ay hindi pa namamatay, buhay pa po ang bakterya, kaya kailangan idaan natin sa mainit bago natin kainin. Sa mga nagtatanong dyan guys, pwede ba araw-arawin ang itlog na maalat guys? Hindi po talaga pwede araw-arawin ang itlog na maalat kasi maalat po talaga siya guys. Pag kumain din kayo ng itlog na maalat, ay kailangan uminom din kayo ng maraming tubig guys kasi napakaalat po talaga nito. Yan, sa mga tumatangkilik dyan, ang itlog maalat guys ay hindi po talaga dapat itangkilik natin araw-araw dahil maalat po talaga siya guys. Pwede po siya isang linggo, isang beses lang o kaya sa isang buwan, 2 beses lang po tayo kumain ng itlog na maalat. Dahil pag araw-arawin natin guys, may epekto na po sa ating katawan kasi maalat po talaga ang itlog na to guys. Yan, ito po yung itlog na maalat. Kaya kailangan kumain tayo guys. Kailangan pa kunti-kunti lang. Mas maganda kung may itlog na maalat tayo sa bahay. 3 times a day na natin kakainin itong isang piraso. Tapos next week na naman or sa isang buwan, isang itlog na maalat lang po ang kakainin natin guys. Hindi po natin pwede araw-arawin. Basta pag may itlog na maalat tayo, pwede yung hatiin natin ng 3 bisis. Pwede sa umaga yung isang hati, sa tanghali yung isang hati sa hapon. Hindi po natin buuhin sa pagkain guys, yung isang kainan, isang itlog na maalat kasi yun nga guys, napakaalat po talaga guys. Hindi po talaga pwede na araw-arawin natin ang itlog na maalat guys. Kaya pag may high blood tayo, pwede po tataas guys kasi maalat din siya. Pag may kidney infection, hindi po maganda kasi maalat siya guys. Kailangan mas maganda kung may itlog na maalat kayo guys, pakunti-kunti lang talaga, wag natin kainin na marami. Kahit ako guys, kumakain ako ng itlog maalat guys, bihira lang talaga sa isang taon guys. Siguro mga 2 bisis o 3 bisis lang sa isang taon ako kumakain ng itlog na maalat kasi nag-iwas po ako sa maalat, mas lalo na may high blood po ako guys o may hyperthyroidism. Diba po talaga kung may high blood ka, mas mabilis po tumataas agad yung dugo mo kapag kumakain po palagi ng maalat. Ayan, ito po yung itlog na maalat guys. Basta sabi ko sa inyo guys, huwag nyo pong kainin ng itlog na maalat na galing sa palengkihan. Dito po ninyo kainin. Mas maganda hugasan nyo na ng maigi, tapos ilagay ninyo sa inyong sinaing para umiinit po siya guys. O pakuluan saglit bago ninyo kainin kasi pag ganito guys, galing sa palengke, malamig siya, kainin nyo, buhay na buhay po talaga ang bakterya. Kaya hindi po tayo safe, hindi po talaga safety pag kumakain tayo ng galing pa sa palengkihan kasi kahit sino-sino na lang humawak guys, madumi po talaga. Yan, ito po yung itlog na maalat guys.
Pagka sa inuulit ko guys, pag meron maramdaman tayo na hindi maganda sa katawan natin, mas maganda kung magpa-check up na tayo sa doktor dahil ang doktor po talaga nakakaalam kung ano ang sakit na mayroon tayo. Mas maganda kung ilang araw pa lang na may sakit na tayong naramdaman, mas magpakonsulta na tayo agad sa doktor guys. Huwag po tayong manghinayang dahil mas malaki na po ang gastos kung lalala na po ang sakit natin. Kaya kailangan habang maaga pa, pumunta na po tayo sa doktor kasi ang doktor lang po talaga ang nakakaalam kung anong sakit na meron tayo. Kaya ito po guys, ang itlog na maalat, kailangan guys, hindi po natin masyado itangkilik sa sarili natin dahil kung benepisyo guys ang basihan, para sa akin guys, parang walang masyadong benepisyo makukuha sa itlog maalat guys. Bakit? Matagal na po siya na itlog. Wala namang itlog maalat guys na initlog ngayon ng manok tapos kinabukasan itlog na maalat na nagawa mo na. Ang itlog na maalat guys, mahaba po ang proseso. Ilang linggo muna to bago to magiging itlog na maalat guys. Kaya hindi na po siya fresh na egg. Talagang matagal kasi yung proseso nito guys. Kaya siguro na sa mga 28 days, 30 days na yung itlog galing sa manok. Paglabas galing sa manok hanggang papunta sa itlog na maalat guys, mahaba po. Halos ang buwan bago magiging itlog na maalat. Kaya mas maganda kung mahilig tayo kumakain ng itlog na maalat, mas maganda kung gumagawa tayo ng sariling itlog na maalat natin para safe po tayo. Kasi ang itlog na maalat guys, pinakamahaba po talaga yan guys na 14 days. Pag lagpas ng 14 days, medyo iba na po talaga ang lasa niya dyan guys. Parang hindi na dapat kainin natin or hindi na dapat natin itangkilik kasi medyo panis na po siya or expire na po yung lasa niya guys. Kaya iba na po yung lasa pag kinakain natin. Kaya kailangan kung may itlog na maalat tayo guys, pagbili natin, siguraduhin natin guys na bago po siya, hindi po siya luma. Kasi pag luma makakain natin guys, pwede rin tayo maaaring magka-food poison kasi matagal na po ang itlog na kinakain natin. Kaya kailangan sa mga nanonood dyan, sa mga mahilig kumakain ng itlog na maalat, siguraduhin po natin na bumibili po tayo ng itlog na maalat na bagong dating po yan guys. Hindi po matagal na itlog na kasi tandaan po natin, may mga itlog na maalat na po talaga guys na iba na po talaga yung lasa. Na yan ang dahilan guys kung bakit hindi ako masyado kumakain ng itlog na maalat kasi napakabilis po talaga ako guys na ma-food poison. Ilang beses na po ako na food poison guys sa itlog. Kaya nag-iwas po ako sa itlog, mas lalo na yung mga itlog na bahaw guys kasi mabilis po talaga tayong magkasakit pag mga bahaw yung kinakain natin. Kaya basta inuulit ko guys, kung mayroon tayong sakit na ramdaman, inuulit ko basta punta na tayo agad sa doktor guys. Huwag po tayong magtagal-tagal pa kaysa lalala na yung sakit natin. Ayan, ito po yung itlog na maalat guys. Kailangan malinis po natin bago kainin yan. Buksan natin kunti guys. Ayan, try natin para makita ninyo. Ayan. Mabilis na po siya balatan guys. Ibig sabihin siya ay talagang lutong-lutong siya pagkaluto. Pag itlog po ay maganda siya balitan, hindi didikit yung laman. Ibig sabihin lutong-luto po siya pagkaluto. Kaya try natin. Napakaalat po talaga guys, kaya kailangan pag kumakain tayo ng itlog na maalat, hindi po natin araw-araw. Kung araw-araw man, mas maganda yung pakunti-kunti lang guys kasi napakaalat po talaga. Kung ano ang lasa ng asin guys, ganito na po yung lasa ng itlog na maalat. Okay siya guys. Bago yung itlog na maalat yung nabili ko guys, pero hindi ako masyadong nakain ito guys kasi napakaalat po talaga guys. Okay? Sa lahat ng mga nanood dyan, sana naintindihan ninyo ang aking vlog ay hindi po talaga dapat natin araw-arawin ang itlog na maalat guys kasi hindi po maganda sa katawan ang maalat. Okay? Thank you very much po and welcome po kayo anytime sa aking YouTube channel, Tuwad TV.